kwentong ito ay hango sa nobelang El Filibusterismo. Layunin ito na gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino noong sakop pa ng mga Kastila ang Pilipinas. Ito man ay kinutya at ipinagbawal ng mga pinatatamaan. Nanatiling matatag ang nobelang ito na hanggang ngayon ay ating pinag-aaralan at ating pinatangkilik. Nagsimula ang lahat makalipas ang 13 taon mula nang mamatay sina Sisa at Elias. May isang vapor na kung tawagin ay Vapor Tabo na naglalakbay sa pagitan ng Maynila at Laguna. Isa sa mga sakay nito ay ang mag-aalahas na si Simon, Basilio at Sagani. Habang nag-uusap sina Basilio at Sagani, biglang pumasok si Simon. Unang tagpo. Magandang araw sa inyo. Maaari ba akong makisali sa usapan ninyo? Tila kayo'y nagkakatuwaan. Oh, Basilio, ikaw ba'y pauwi na at magbabakasyon? Ganoon na nga po, Ginoong Simon. At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi pa po ba kayo nakarating sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao dooy hindi naman bumibili ng mga alahas. At sa aking palagay, ay dahil sa mahihirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lamang kami bumibili ng gamit na hindi naman namin kailangan. Bueno, heto. Eto sa'yo. Saluhan nyo na lamang ako sa pag-inom ng serbesa. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Di ba nga sabi ni Padre Camura, masama ang puro tubig ang iniinom? Kung tubig lang ang iinumin ni Padre Camura, ay wala sigurong chismis silang maririnig. Hindi tulad ng alkohol, ang matabang na tubig ay nakamamatay ng apoy. At kapag tubig ay nagalit, iyon ay maaring lumawak at maging dagat na handang magwasak at pumatay. Kapag iyon ay pinainit ay naging singaw, ay handang tumunaw. Ipagpaumanhin ninyo, Ginoong Simon. Kami mauuna na sa inyo. Ang tiyo ng aking kasama ay naghihintay na sa amin doon sa may dakong hulihan. Walang anuman. Ay, pangarap. Basilio, Basilio. Pawang mga pangarap. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong iyan ay nakapanghihilakbot, halos kinatatakutan ko. Ikalawang tagpo. Mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating kwento. Habang nag-uusap sina Kabisang Talis at ang kanyang pamilya, biglang dumating ang mga pari. Tilis Puro, mabuti at nandito ka. Magandang araw, Padre. Ano po at naparito kayo? Kailangan mo nang magbayad ng buwis. Ang buwis ay 200 piso. 2 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba ang tungkulin ng paglilinang dito. Tama, kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay ipalilinang ko na lamang sa aking kasambahay. Matagal na din siyang naging tapat na naninilbihan sa akin. Ako ang naghirap ng magtanim at mag-ani dito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko upang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupang nililinang mo. Ito ang pag-aari ng korporasyon. Pag-aari? May kasulatan ba kayo na nagpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron. At nasaan man iyon? At bakit mo kailangan makita? Hindi ako magbabayad ni kalahati ng buwis
Hanggat wala akong nakikitang katibayan na sa inyo ang lupaing ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang mahihita kung patuloy kang magmamatigas. Handa akong makipag-usap, maipaglaban lamang ang karapatan namin. Kay barbaridad, kunin ang anak na lalaki at gawing gwardya sibil. Hindi! Huwag ang aking anak! Ama! Uli! Pangatlong tagpo. Mga kaibigan, ipagpatuloy na natin ang ating kwento. Nang makarating si Basilio sa Santiago, ay dinalaw niya ang puntod ng kanyang ina sa libingan ng mga Ibarra. Sa di inaasahang pangyayari ay nagkita sila ng mag-aalahas na si Simon. Kaunting kaalaman lang sa katauhan ni Basilio. Siya ay anak ni Sisa at kasintahan ni Julie. Tagal na rin ang huling punta ko rito. Naala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Si Ginoong Simon. Ngunit, anong ginagawa niya dito sa libingan ng aking ina? Maaari ko pa ba kayong matulungan, Ginoo? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? At sa tingin mo'y sino ako? Isang taong ipinalalagay kong napakadakila. Isang taong ipinagpapalagay ng lahat. Maliban sa akin, napatay na at tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Basilio, isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang masawi sa aking kamay? Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakakaraan. Upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga api. At ngayon ako'y nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang laso na naiwan ay lupusan na kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod. Magpaalipin. Hindi naman pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang nagpabubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad ng wikang ito ang ating mga karapatan. Ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. At ano ang iyong makikita kung ikaw ay makapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupang ito na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumapatay sa kanila? Ano ang nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban gayong ako'y mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante, wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ko ang aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay at pagkatapos ay man ang bantang ng kung sinong-sinong Kastila. Katulad ko, ay may dapat ka rin singilin sa lipunan. Pinaslang ang kapatid mo at hindi nabigyan ng katarungan ang pagkabaliw ng nanay mo. Kapwa tayo, uhaw sa katarungan. Sa halip na wasakin natin ang isa't isay, dapat lang tayo ay magkasama. Tama ka. Ako nga ang iyong nakita 13 taon na ang nakararaan. Sinundan ko ang isang matalik na kaibigan na inalay ang buhay para sa akin.
Kung papayag ka, ay pumanig ka sa aking mga plano. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamamatay ang mahihina at matitira ang mga malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. At malapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Ikaapat na tagpo. Mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy sa ating kwento. Mangangaso dapat yung Kapitan General, pero dahil sa natatakot siyang mapahiya pag wala siyang mapatay, ay mas ginusto na niyang umuwi na lang. Bumalik sila sa Luspanias. Mabuti pa ang pangasuhan sa Espanya. Napakaganda. Samantalang ang nandito sa Pilipinas ay pawang walang kwenta. Talagang napakabait sa akin ng tadhana. Siniswerte talaga ako. Aba, akala nyo ata namumulot ako ng pera. Nagagalit na ang mga Indio sa pagbabayad ng buwis. Simon, halika't sumali ka sa amin. Mga Ginoo, gawin nating mas mainam ang larong ito. Kapalit ng aking mga hiyas ang mga pangako niyo sa pagkakawang gawa, pananalangin at kabaitan. Ikaw, Padre Sibelia, ay 5 araw kakalimutan ang pagkakawang gawa, karalitaan at pagkamasunurin. Ikaw naman, Padre Irene, ay lilimutin ang kalinisan ng ugali, ang pagkamaunawain at iba pa. At ang sa inyo naman ho, Kapitan General, ay ang pag-uutos ng pagbabaril sa isang bihag habang pinaghahatid-hatiran. Ikalimang tagpo. Mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy sa ating kwento. Habang ang Kapitan General ay nagliliwalo sa Los Baños, ang mga mag-aaral na Filipino ay naghain ng isang kahilingan na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Pumunta si Sagani sa opisina ni Ginoong Pasta. Pagpasok niya, di siya pinansin ni Don Custodio na patuloy sa pagsusulat. Pinagmasdan na lamang ni Sagani ito hanggang nakatulog. Ay, sa wakas ay natapos rin, iho. Ipagpaumanhin mo, binata kong di ko namalayan ang iyong pagdating. Kumusta na nga pala ang iyong tiyo na si Padre Fernandez? At ano nga pala ang pakay mo sa akin? Mabuti naman ho ang tiyo. Ako'y isang mag-aaral at tunay na ang ikabubuti ng karamihang ninanais. Naglalayon ako at kaming mga estudyante ng puro mabuti lamang. Ang nais naming mga matuto pa ng mga bagay-bagay na di lamang para sa aming ikakabuti, kundi para na rin sa lahat. Ninais ng mga estudyante na matuto pa ang wikang Kastila, kaya kami ay bumuo ng samahan upang matupad ang aming mga hangarin. Ngunit, hindi lahat ay sang-ayon mula rito. Alam naming walang kinakampihan ang aming kapital na general. Dito din namin alam na panig ni Vice Rector at mga praile. Maski ako'y ganun rin, ngunit walang makakapantay sa aking pagiging makabayan. Ngunit, kailangan kong mag-ingat sa aking kilos. Naway intindihin niyo ako, wala akong maipapangako. Ayaw namin kayo'y mapahamak. Wala akong nalalaman sa batas na pinapairal sa ating bayan. Pareho tayong hangarin sa bayan, ngunit magkaiba lamang tayo sa pamamaraan. Mabuti kung tutulong tayo sa pagsunod sa batas. Dapat parusahan ang mga pagkilos na salungat sa pamahalaan, kahit na ipalagay na mas mahusay ito kaysa sa pagkilos ng mga namumuo, dahil magiging kasiraan iyon sa karangalan nito sa sandigan ng kolonya
ng Espansya. Hindi karangalan, kundi katarungan at katwiran ang higit na matatag na sandigan upang magawa ng pamahalaan ang kanutihan sa mga tao. Dapat nilang sundin ang kahilingan ng mamamayan na mas nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Pili lamang ang bumubuo ng pamahalaan at natatanging mayayaman. Sila'y tao rin, nagkakamali at dapat din nilang dinggin ang mga palagay ng iba. Walang perpektong tao. May iba pang dahilan ang pamahalaan kaya ipinagdadamot niya ang gusto ng mga tao. Mahirap ibigay o ipaliwanag ang mga iyon kung bakit di maibigay. Siguro nga ay di makatarungang mga pinuno, ngunit unawain nating nasa iba't ibang kondisyon at iba't ibang pamahalaan. Ang ibig niyong sabihin, mali ang pagkatatag ng pamahalaang kolonyal at nakasandig lang sa palapalagay? Maling kaisipan at simulain. Kabataan nga lamang kayo. Kulang pa sa karanasan. Hayaan nyo na ang pamahalaan ang magpasya sa sariling paraan nito. Huwag na muna kayong makisangkot. Ika-anim na tagpo. Mga kaibigan, ito na ang pagpatuloy sa ating kwento. Muling nakita sina Simon at Basilio, at muli niyang hinimok ang binata na umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at manggulo sa pulutong na sa pilitang magbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Kamusta na ang may sakit? Mabagal ang tibok ng puso. Mahinang mahina ang pulso. Nawala na siya ng gana sa pagkain. Pinapawisan siyang mabuti sa madaling araw. Nakakalat na ang lason sa buong katawan niya. Maaring mamatay siya anumang oras. Ay, tulad ng Pilipinas. Lalo siyang pinahina ng mga bangungot, ng mga pananakot. Tulad ng pamahalaan. Ilang araw na ang nakaraan, nagising siya sa dilim. Akala niya bulag na siya, kaya't nagwala siya at minura ako. Nagsuspetsa siyang dinukit ko ang kanyang mga mata. Nang ilawan ko, napagkamalan niyang ako si Padre Irene. Ako daw ang tagapaligtas niya. Makinig ka sa akin. Mahalaga ang bawat sandali. Sa loob ng isang oras sa isang sinyas ko, magsisimula na ang himagsikan. Magsasara ang universidad bukas dahil ang makikita niyo ay labanan at patayan lamang. Handa na ang lahat. Tiyak ko na ang aking tagumpay. Lahat ng di nakatulong ay ituturing naming kaaway. Basilio, naparito ako upang papiliin ka. Kamatayan o kinabukasan mo? Kamatayan o kinabukasan ko? Hawak ko ang lakas na magpapakilos sa ating pamahalaan. Naglilibang sa teatro ang kanilang pinuno ngayon. Naghahangad ng isang gabi ng kasiyahan. Hindi nila alam walang sino mang uuwi para matulog ngayong gabi. Napaniwala ko ang rehimiento ng mga kawal na ang paghihimagsik na ito ay utos ng Kapitan General at ang iba'y mga praile na nagsabuatan. Salapi, trabaho at pagiganti ang nagpapakilos sa mga kawal. Marahil, sa pag-aalsang ito nakikita nilang pinapatay o pumapatay sila. Sinamahan ako hanggang dito ni Kabisang Tales. Huling alok ko na ito. Papanig kayo sa amin o masalanta sa puot ng aming mga tauhan. Kailangan may panigan kayo sa oras na ito. Basilio! Si Maria Clara? Oo. Iligtas ninyo siya para sa akin. Sinikap kong mabuhay at makabalik sa aking bayan para lamang mailigtas siya. Kailangang isagawa ang himagsikang ito na magbubukas ng mga pinto ng kumbento. Ginoo! Ngunit, patay na si Maria Clara kanina pang alas 6 ng hapon. Kasinungalingan! Basahin niyo ang sulat na ito, Padre Salvi, na hatid ni Padre Irene kay Kapitan Tiago.
Magdamag na umiyak ang may sakit. Hinahagkat ang larawan ng kanyang anak at hinihingan ito ng tawad. Humantong iyon sa labis na pagithit niya ng opyo. Ngayon pong hapon, tinugtog ng kampana ang Angunias para sa pagyao ni Maria Clara. Mahal ko. Bakit di mo ako hinintay? Buhay ako, mahal ko. Nangako ako na babalikan kita. Nangako ako. Ngunit di ko matutupad iyon sapagkat ika'y lumisan na. Mahal ko. Ikapitong tagpo. Mga minamahal kong kaibigan, narito ang pagpapatuloy sa ating kwento. Sa kabilang dako, ang mga mag-aaral naman ay nagdaos ng isang salo-salo sa Panticeria Macanista di Buen Gusto. Ito ay kadahilan ng masama ang kanilang loob dahil sa kabiguang maipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nagugunita sa tagapangasiwa sa kumakain ditong madla. Huwag iyan anumang dala sa upuan o sa misa. Pag nakita ni Isagani ang babalang ito, baka regalo pa niya ang kanyang magiging tiya. Andito si Isagani. Sana'y naimbitahan si Basilio pang lasingin siya at makaalam tayo ng mga sikrito. Mga Ginoo, ang pansit lang ay napakasarap na sopas. Mahirap tandaan ang ngalan nito, kaya dahil para ito kay Don Custodio, tatawagin ko itong Proyektong Sopas. Hindi makakain ng baboy si Padre Irene kung malapit iyon sa ilong. Hahaha. Eh di, tanggalin ang ilong. Ang ikatlong ulam ay tortang alimango. Na iaalay sa mga preli. Dahil sila'y mga alimango. Ikawalong tagpo. Mga kaibigan, ito na naman ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kinabukasan sa mga pinto ng universidad ay natatagpuan ang mga paskil na naglalaman ng mga pagtuligsa at paghihimagsik. Ibininta ng mga ito sa mga kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral. Dahil dito, pinadakip ang mga mag-aaral. Habang nag-uusap sina Basilio, Taddeo at ang professor, biglang dumating si Juanito. Ano ang nangyari? Ikukulong tayong mga kasapi ng samahan. Wow! Bakasyon, walang pasok yet. At tuwang-tuwa ka pa. Juanito, anong nangyari? Wala akong alam. Wala akong kinalaman sa nangyari. Ano ba ang nangyari? Hindi dapat tayo paghinaan ng loob at nagkawatak-watak dahil lang sa walang kwentang pangyayari. Ngayon ba tayo tatalikod? Pero sino kaya ang walang hiyang sumulat sa mga paskin at magdikit na mga iyon sa universidad? Wala tayong pakialam doon. Hayaan na natin ang dapat masiyasat doon. Ang mahalaga kung naayon ito sa atin at kung mabuti ang nakasulat doon. Dapat nating pasalamatan ang gumawa noon, pero kung paninira ang mga nakasulat doon, ang ating mga pagkilos at konsensya ang magtatanggol sa atin sa anumang bintang. Anong kailangan mo? Narito ako upang kausapin ka. Ano, pati ikaw, Basilio? Sa oras ng kapayapaan ay wala ka samantalang ngayon. Binata, anong pangalan mo? Basilio ho. Bakit ho? Isang mag-aaral ng medisina? Nakatira sa kalye ng analog?
kayo'y aming dadakpin. Sumama ka na! Ano? Pati ako? Ikasiyam na tatlo. Mga kaibigan, narito na ang pagpapatuloy sa ating kwento. Upang mapawalang sala ang mga estudyante, ay nilakad ng kanilang mga kamag-anak ang pagpalaya sa mga ito. Naiwan si Basilio sa kulungan dahil wala siyang naging tagapamagitan. Pagamat orang sulong ay tuluyan ng nilapitan ni Julie si Padre Camora upang hingian ng tulong na mapalaya si Basilio. Pinilit din siya ni Hermana Bali dahil akala nito'y ang pari lamang ang nag-iisang maaring lapitan para sa kalayaan ni Basilio. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Huwag po! Huwag po! Nagtatakbo palabas sa Hermana Bali na sumisigaw na tila na parang baliw. Si Julie kinahasa ni Padre Camora, dahilan upang siya'y tumalon at namatay. Ikasampung tagpo. Ating subaybayan ang pagpapatuloy sa ating kwento. Makalipas ang 2 buwan ng pagkakakulong ay nakalaya din si Basilio sa tulong ni Simon. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay, pati na rin ang pagkamatay ng kanyang kasintahan na si Julie, ay tuluyan na siyang sumanib sa balak ni Simon na paghihiganti. Ginoong Simon, ako'y naging isang masamang anak at kapatid. Alam ko 4 na buwan na ang lumipas nang kausapin ninyo ako tungkol sa inyong balak. Utang ko sa inyo ang aking paglaya. Naparito ako upang sabihin sa inyong bigyan ako ng sandata at handa akong tumulong sa inyo at sa iba pang naaapi. Oo. May katwiran ako na nasa panig ko ang katarungan, sapagkat ang ipinagtatanggol ko ay ang kapakanan ng mga api. At salamat, binata. Salamat. Pinawi mo ang aking agam-agam at ang pagdadalawang isip. Ang kilusan ay nabigo, sapagkat nilayuan ako ng marami, dahilan sa panlalamig ko sa kauli-hulihang sandali. Noon di ako ang hari ng aking kalooban, sapagkat umiibig pa pala ako. Ngayon wala nang mahalaga para sa akin. Ngayon ay narito ka upang ibunsod ako sa pagkilos. May ipapakita ako sa iyo, Basilio. Ito ay nitroglycerina o dinamita. Ito higit pa, nitroglycerina. Ito may halong mga tinapon na puot at tinimpi. Ngayong gabi magdaraos ng isang piging at ang lamparang ito ang siyang ilalagay sa gitna ng cross kong ipinasadya ko ang pagkakagawa. Sa pagkakataong iyan, sapat na ang liwanag sa puok, ngunit pagkaraan ng 20 minuto ay lalamlam ang kanyang liwanag, at kapag may nagtangkang gumalaw sa mitsa, ay puputok ang isang kapsula sa loob. Sasabog ang granada at kasabay nitong sasabog ang silid na kaninang pinagtagpuan ko ng mga sako-sakong pulbura na kikitil sa maraming buhay.
Kung ganoon po ay hindi na ninyo kailangan ng tulong ko. Hindi. Ikaw ay may ibang tungkulin na dapat gawin. Kapag narinig mo ang pagsabog, lalabas ang pangkat ni Kabisang Tales upang lusubin ang lungsod. Ikaw ang mumuno sa mga taong bayani na handang lumaban. Basilio, dadalhin mo sila sa tindahan ni Quiroga upang bigyan ng mga sandata. Pamahalaan mo rin ang mga tulay at sasaklulo ka kung kinakailangan. Lahat ng tutol sa pag-anib sa atin ay kailangang patayin. Lahat? Oo, lahat-lahat. Mga Indio, Mestizo, Insik o Kastila man. Nararapat na baguhin ang lahi. Ang mga amang duwag ay magbubungal lamang ng mga anak na busabos. Bakit, Basilio? Natatakot ka ba? Sang-ayon ako. Iyan ang nais kong marinig. Basilio, sa ganap na ikasampu ay hihintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Sebastian upang tumanggap ng mga huling utos. Hanggang sa muling pagkikita. Ikalabing-isang tagpo. Ito na ang pagpapatuloy sa ating kwento. Pumanaog sa sakyan si Simon na dala-dala ang lampara ng kamatayan. Dandahan itong binagtas ang silong na yuko ang ulo. Sa may hagdanan tumigil ito na waring nag-aalinlangan, ngunit sandali lamang iyon, sapagkat ang mag-aalahas ay taas ulong pumanik sa bahay. Pagkatapos ay bumaba si Simon at sumakay sa karwahe patungo sa eskolta. Isagani, pakinggan mo ako. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Ang bahay na iyan ay puno ng pulburang sasabog na. Mamamatay ang lahat. Natatanaw mo ba ang ilaw na puting iyon? Iyan ang ilawan ng kamatayan. Ilawang may lamang dinamita. Puputok yan. Ni isang daga hindi nakaligtas. Halika na. Ayoko, ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa huling sandali. Iba na siya sa bukas. Kung gayoy, matupad na tinadhana. Samantala sa pagkainan ng mga Diyos-Diyosan ay isang kalatas na may titik na tintang pula ang nagpalipat-lipat sa mga kamay ng mga panauhin. Isang napakasamang biro, ilagda ang pangalan ng isang pilibusterong mahigit ng 10 taong namamatay. Pilibusterilyo? Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Ano ang nangyayari sa inyo? Yan. Yan ang kanyang pirma. Yan ang tunay na sulat ni Ibarra. Sa palagay ko, ang Manny Tesel Ferris na iyan ay hindi nanguhulugang papatayin tayong lahat ngayong gabi. Ngunit maari tayong malason. Mamatay na, Padre rin. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Ikalabing-dalawang tagpo. Mga kaibigan, ito na ang pagpapatuloy ng ating kwento. Habang nag-uusap ang mga tao tungkol sa nangyari noong gabi, biglang tumayo si Sagani. Sayang kundi sa magnanakaw na yaon, sana'y nangamatay na lahat. Kailan may hindi mabuti ang kumuha ng hindi sariling ari. Kung nalalaman lamang ng magnanakaw kung ano ang layunin at nakapag-isip muna, tiyak na hindi niya gagawin ang gayon at pamantayan o bayaran man ng kahit gaano'y hindi ako lalagay sa kalagayan niya. Huling tagpo. Mga kaibigan,
Samahan niyo ako sa pagpapatuloy ng huling kabanata ng ating kwento. Hindi natuloy ang balak ni Simon na maghihiganti. Tumakas siya patungo sa bahay ni Padre Florentino, isang paring Pilipino. Nang malapit nang dumating ang mga huhuli sa kanya, ay uminom siya ng lason upang huwag na abutang buhay ang mga ito. Nahihirapan po ba kayo, Ginoong Simon? Bahagya po. Ngunit, matatapos na ang paghihirap ko sa loob ng ilang sandali. Ngunit, ano ang ginawa niyo? Diyos ko, ano ang ininom niyo? Huwag kayong mabahala. Ang nagawa na. Hindi ako dapat mahuling buhay ni Numan sapagkat maaaring makuha ang aking lihim. Huwag kang malito. Wala na kayong magagawa pa. Makinig kayo. Malapit nang gumabi at hindi dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipagtapat ko sa inyo ang aking lihim. Nais kong ipaliwanag ninyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong malaki ang paniniwala sa Diyos. Sabihin ninyo sa akin kung may isang Diyos. Sinikap ni Padre Florentino na humanap ng pangkontra sa lason, ngunit pinigilan siya ni Simon. Nang ibulong ni Simon ang tunay niyang pangalan, napautong ang pari ng buong pagsindak, ngunit madaling nakapagpigil at humandang makinig. Isinalaysay ni Simon ang mga pangyayari sa kanyang buhay. May 13 taon na ngayon ang nakaraan nang siya'y nagbalik mula sa Europa upang pakasalan ang isang dalagang inibig at inalaan ang buhay ng kabutihan. Ngunit isang mahiwagang kamay ang nagtulak sa kanya sa sigalot na likha ng kanyang mga kaaway. Nawala sa kanya ang lahat: pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan, at kaya lamang naligtas sa tiyak na kamatayan ay dahil sa kagitingan ni Elias. Isinusumpa niyang maghiganti, kaya taglay ang kayamanan ng mga magulang. Nagtungo siya sa ibang lupain at ipinagbuti ang pangangalakal. Ginoong Simon, patawarin kayo ng Diyos. Nakita niya ang inyong mga pagtitiis at pinahihintulutan niyang matagpuan ninyo ang kaparasahan ng inyong mga sala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtatamo ng kamatayan sa kamay na di ng mga sinusulan ninyo. Dito'y makikita natin ang kanyang walang hanggang awa. Isa niyang sinira ang inyong mga paaralan. Una, ang pagkamatay ni Maria Clara. Makaraan niya iyon ay isang paraang mahiwaya. Sundin natin ang kanyang kalooban. Sang-ayon ako sa inyo. Kalooban niyang ang mga pulong ito ay ganun pala'y bakit niya ipinagkait sa akin ang tulong? Sapagkat gumamit ka ng kaparaanang hindi niya pinahihintulutan, na kung lalaya ang bayan ay hindi sa masamang paraan. Tanggap ko ang inyong paliwanag. Ako'y nagkamali, ngunit sapat na ba iyan upang ipagkait ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at iligtas ang mga higit na salarin kaysa akin? Bakit niya hinayaang magtiis ang maraming karapat-dapat? Mga tapat ang loob ang mga nagtitiis sa paghihirap. Ang mga tapat ang loob at mga karapat-dapat ay kailangang magtitiis upang ang kanilang hadikain ay kumapat at malama. Mayroon ding hatol sa pag-usig ang Diyos sa mga maniil. Alam ko po, kaya
pinalaganap ko ang kalupitan. Tunay ngang pinalubahan ninyo ang kabuluhan sa pag-asang ang kabuluhang iyan na ang papatay sa pamahalaan. Ngunit pumatay rin naman sa mga mamamayang walang dangal at nakapag-alipin sa loob ng bayan, at mga tulisan at magnanakaw naman sa kabundukan. Kung ano ang pamahalaan ngayon, di ng bayan. Kung gayoy, ano ang nararapat gawin? Magtiis at gumawa. Magtiis? Gumawa? Madali sabihin yan. Kung nakita ninyo ang mga nakita kong maralita, mga kabagabag na nagtiis ng katakot-takot at walang katapusang pagpaparusa sa mga pagkakasalang hindi nila ginawa. Ang magdusa at gumawa, kalooban ng Diyos. Magtiis at gumawa. Anong Diyos iyan? Isang Diyos na makatarungan, Ginoong Simon. Isang Diyos na nagparoon sa ating kawalan, na pananalig sa ating mga masasamang hilig, at di kano'y pagpahalaga sa kabutihan. Samantala, hindi pa handa ang bayan. Samantalang nakikipaglaban sa pamamagitan ng daya at lakas, na hindi lubos na nalalaman ang kanyang gagawin, mabuti pa nga siya'y mabigo. Bakit kailang ibigay ang asawa sa lalaki kung hindi niya ito minahal ng lubos at hindi siya handang magpakasakit alang-alang sa asawa? Naramdaman ni Padre Florentino na pinigilan ni Simon ang kanyang kamay at pinisil. Hinihintay niya itong magsalita, ngunit nakaramdam lamang siya na lalong mahigpit na pagkakapisil. Nakarinig ng buntong hininga at pagkatapos ay naghari ang ganap na katahimikan. Bumubulong na lamang si Padre Florentino. Nasaan na ang kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, mga pangarap at kasiglahan sa ikabuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang magbuhay ng buhay upang hugasan ang gayon karaming kahihiyan at gayon karaming krimen? Ang gayon karaming bagay na nakamumuhi, maglinis at walang bahay na dungis. Kailangan maging buhay ng alay upang handog ay maging karapat-dapat. Nasaan kayo? Nagaroroon. Kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay, na tumatakas na sa aming mga ugay. Hinihintay namin kayo, kabataan. Iniwan ni Padre Florentino ang bangkay at tumungo siya sa bangin. Nakaharap sa dagat Pasipiko, dala ang kahang bakal na kinalalagyan ng kayamanan ni Simon. Inihagis niya ang maleta sa dagat. Nakita niya ang alimbukay ng tubig. Nakarinig siya ng bulwak at naghilom ang tubig matapos kunin ang malaking kayamanan. Mga kaibigan, dito na nagtatapos ang ating kwento. Naway, nakuha na ninyo ng mga kalaman na magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Totoo ang sinabi ni Sagani sa kwento na dapat hindi ka kukuha ng mga bagay na di mo pag-aari dahil maaring may mas mabigat na dahilan kung bakit naroon ang mga bagay na iyon. Ang paghihiganti ay maituturing na kasamaan. Ngunit kung ito man lang ang paraan para mamulat ang kaisipan, para makamit ang kalayaan, para matigil ang pang-aabuso at katilian, kahit mga buhay natin ay handang isakripisyo para sa ating bayan. Dito nagtatapos ang aming kwento tungkol sa El Filibusterismo.